ang dami talagang bulilyaso sa mga sinabi ni sa script ni Saldico. Alam niyo kung bakit? Unang-una mga kababayan hindi ito yung platform ng kanyang statement. Okay? Hindi ito ang platform ng isang kongresistang may kaso ang social media, mga kababayan. Hindi siya vlogger, mga kababayan. Isa siyang corrupt congressman na nanlustay ng budget, ang kaban ng bayan, ng mga taxes natin, mga kababayan. Ngayon, dinadawit niya ang ating mga mahal na Pangulo. Regarding dito sa insertion, di umano ang ating mahal na Pangulo ay nag-insertion ng 100 billion sa BICAM. Unang-una, bakit aantayin ni Pangulo kung gusto niya ni mahal na Pangulo ng insertion na 100 billion, ba't niya paantayin ng BICAM kung meron namang NEP? Diba? Common sense, mga kababayan. Dito pa lang huli na siya Dito pa lang sablay na ang script niya sa paglilinis niya ng sarili niyang pangalan, mga kababayan ko. Ito kasi yung dyan Ito kasi yung logic dyan. Etong NEP, ito po ay direktang nakano yan sa ating mahal na Pangulo. Kung gusto ng Pangulo ng insertion para sa kanyang sariling proyekto, okay? Di dapat dito na sa NEP, hindi na sa BICAM. Dahil yung BICAM, dumadaan yan sa voting, mga kababayan. Pinagbobotohan yan ng Kongreso. Diba, ulul? Sabi sa inyo, may ketek yan Sabi sa inyo, ang magnanakaw, gagawa ng kapamaraanan yan para siya ay maligtas. Diba? Kung may intention talaga si Pangulo magpasok ng 1 billion na proyekto, mga kababayan, bakit hindi sa NEP? Diba? Common sense. Bakit hindi sa NEP? Diba? Saka bakit hindi in-attach? Di dapat in-attach nila. Ito para kay Pangulo ito. Kasi kailangan transparency yan Diba? Kailangan transparency yan. Diyan kayo nabubutasan. Tinaon pa ni Saldico yung pagsasalita niya sa paparating na rally. Sa 16. Di obvious na lumalabas lahat ng propaganda nyo. Dating bata ka ni Digongyo na nasa ICC ngayon na doon na mamamatay, di ba? Kaya nga sabi nga natin, mga kababayan, ang isang magnanakaw gagawa ng pamamaraan niyan para malihis ang issue kasi nasakote na sila nasakote na siya. 'Di ba? Hindi na kailangan, tandaan nyo ito, mga kababayan. May kapangyarihan ng Pangulo kung gusto niya ng sarili niyang project, okay, flagship, flagship project na to, pwede niyang ilagay yan sa NEP. Hindi na po yan kailangan antayin pa sa BICAM. 'Di ba? Abutin ng siyam-siyam yan. 'Di ba? Kung gusto ng Pangulo na matapos agad yung proyekto para sa kanya, 'di ba? Sa gobyerno, sa Office of the President, ilalagay na ni ire-request na ni Pangulo sa NEP yan. Ilalagay na niya yan, i-insert na ng ating mahal na Pangulo yan. Common sense, mga kababayan. Ito kasing mga didilis na to, tuwan-tuwa dahil nakakita na sila ng panibagong Harry Roque na nagtatago din sa ibang bansa dahil may kaso. Patong-patong na kaso. Saka ito, mga kababayan, sabi niya may butas pa siya Sabi niya, pumunta daw siya nung July 19 for a medical check-up. Ngayon, months na nag-stay siya sa abroad. Okay? Hindi nga siya makauwi kasi bakit? Naka-freeze lahat ng niya. Nung kinasuhan sila, naka-freeze na po lahat ng assets nila. Diba? Saka nadawit kasi ang pangalan niya 'di ba? Nadawit ang pangalan niya ng mga testigo, 'di ba? Mismong testigo ang
ang nag-ano sa pangalan niya, nagbanggit sa kanyang pangalan na siya ay nakakatanggap sa flood control project, sa flood control controversy, 'di ba? Oh. Tapos na lifestyle check pa siya. 'Di ba? Oh, nakita natin 'yan. Tayong sambayan ng Pilipino, nakita po natin 'yan. Saan po sa balita. Okay? Kaya po hindi siya matatawag na whistleblower itself. Wala pong whistleblower wala pong whistleblower na ikaw yung pinakang malaki. Okay? Na itinuturo na koneksyon ng mga ng mga testigo. 'Di ba? Ng mga witness. Oh. Imagine mga kababayan, bakit ngayon ka lang nagsalita? Sa haba ng panahon, supposed to be, 'di ba? Dapat hindi ka dito magsalita sa social media dahil hindi ito ang platform mo. 'Di ba? Bakit hindi ka nagsalita sa ombudsman? Hindi ka nagsampa ng affidavit, 'di ba? Bakit hindi sa DOJ para makakuha ka ng statement? Hindi ka rin sumipot sa Blue Ribbon Committee or sa House Ethics. 'Di ba? Common sense, bakit social media? Yun ang tanong, mga kababayan. Bakit social media? Isa lang ang sagot dyan. It's all about drama. Kasi alam nila kung gaano kalakas ang social media platform ngayon. Alam nila na marami silang mabubulag sa social media na mga mangmang, kagaya ng mga DDS. Okay? Ganun lang kasimple yung mga kababayan. Kailangan pag maging whistleblower ka, dadaan ka sa legal process. May legal venue yan. Hindi yan hindi yan na isang parang candy na itapon mo kung saan pwede. Pag ayaw mo na. Okay? Hindi ang bubblegum na kung kailang pwede mo idikit, pwede mo idikit. Yaan ay may legal basis po yan. Ang mga statement, tandaan nyo, especially kung ikaw ay isang congressman, ikaw ay sangay ng gobyerno, nagtatrabaho para sa bansang Pilipinas, para sa mga Pilipino, kung ikaw ay may ilalabas na mga ganyan, na mga legal, 'di ba? Oh, illegal at idaan sa tamang proseso. Ganun lang kasimple mga kababayan. 'Di ba? Sunog na sunog itong tampalasang putong lupa na bilyonaryo dahil sa pera at kaban ng bayan. 'Di ba? O, ba't ayaw mo umuwi? 'Di ba? Bakit? Matatakot ka. 'Di ba? Kasi lahat ng asset mo freeze na. Oh, magugutom ka rito, ganun. 'Di ba? Ito, tandaan niyo 'to mga kababayan Tandaan niyo ito. Walang whistleblower na sa social media nagnganganak-ngak. It's all about fame, it's all about drama, it's all about chismis. Okay? Kung talaga nagsasabi ka ng totoo, umuwi ka rito, panindigan mo. Kagaya ng sinabi po nito ni Senator Gatchalian. Ito, panoorin nyo kung paano sinabi ni Senator Gatchalian. Okay? Yung magiging epekto nito sa presidente na siya mismo nagpapa-imbestiga dito sa katiwalian. Mahirap mag-comment ngayon. I have to look at the video, I have to decipher yung video, but definitely seryoso yung kanyang mga sinasabi. Pero hindi rin natin matiyak kung totoo yung kanyang sinasabi. Pero as to the validity, Senator, dapat dito niya gawin ba yung statement niya? O dapat kaya para sa akin, basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing, at harapin mo yung mga akusasyon sa'yo. Hindi yung nagtatago ka, tapos gagawa ka ng video, tapos ano-ano yung sinasabi mo. No? I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbe-vindicate sa'yo. Sir, dapat maintindihan kung yan talaga ay siya o AI yun? Oo, marami pa nga. May nagsasabi rin na artificial intelligence. Ako personally, hindi ko pa nakita yung video. No? Titignan ko nga ngayon pag-akyat ko. So, marami pang katanungan. No? But definitely, kung ano man yung sinasabi niya, mabigat yung kanyang sinasabi. Kaya dapat talagang kilatisin mabuti yung kanyang sinasabi. At also, yung legalidad ng kanyang sinasabi.